Isang batang ulilang walang pag-asa at walang pagmamahal ang biglaang nakatagpo ang isang misteryosong Dark Knight, na nagdulot sa kanya na maging prinsipe ng mga demonyo at kalaunan ay umangat bilang Demon King. Habang umuusad ang kanyang kwento, nangyari ang hindi inaasahan. Nahati ang mundo sa dalawang natatanging mga kaharian, ang una ay ang Light Kingdom na matatagpuan sa mataas na kalangitan at pinamumunuan ng isang reyna. Ang ikalawa ay ang Dark Kingdom na matatagpuan sa tigang at desolate na lupain sa ibaba, pinamumunuan ng hari ng kadiliman. Nagsisimula ang kwento habang ang reyna ng Light Kingdom ay lumalaban sa mga madilim na puwersa, determinadong protektahan ng Parent Throne, isang mahalagang relic. Sa tigang na lupain, nakilala natin ang isang binata, isang hindi pinangalanang taga-nayon na tatawagin nating Hero. Si Hero ay masipag na manggagawa na handang simulan ang kanyang mga pang-araw-araw na gawain sa kanyang nayon. Lumabas si Hero mula sa kanyang payak na tahanan at nakipag-usap sa kanyang mga kapwa taga-nayon. Bigla, isa sa kanyang mga kapitbahay ang nagdala ng nakakabahalang balita, ang mga demonyong nilalang ay paparating sa kanilang nayon. Natatakot sa mas malalang mangyari, ipinagkatiwala ng mga matatanda kay Hero ang kaligtasan ng mga bata sa nayon. Ang kanyang tungkulin ay akayin ang mga bata sa kaligtasan sa isang burol habang naghahanda ang mga matatanda na labanan ang mga papalapit na halimaw. Gayunpaman, habang inaakay ni Hero ang mga bata paakyat ng bundok, sila ay inambush. Isang halimaw na kamukha ng higanteng centipede ang sumalakay sa kanila. Sa kasamaang palad, walang bisa ang espada ni Hero laban sa matigas na balat ng halimaw. Ang halimaw na ito ay naging isang malupit na mamamatay, kumitil ng buhay ng ilang bata. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Hero na iligtas ang isang bata, ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang dahil ang naligtas na bata ay namatay rin dahil sa lason ng halimaw. Pagbalik ni Hero sa kanyang nayon, sinalubong siya ng matinding pagkawasak. Ang nayon ay wasak at lahat ng residente ay nasawi sa laban-laban sa madilim na puwersa. Lumipas ang mga araw at isang estranghero na may suot na kahanga-hangang baluti na nagngangalang Skeers ang dumating sa winasak na nayon. Nang makaharap ni Skeers si Hero, tinanong niya kung may kalapit na nayon. Malungkot na sinabi ni Hero ang tungkol sa nayon na dating naroroon ngunit ngayon ay nawasak ng mga halimaw. Hindi nagkomento si Skeers sa balitang ito, tinanong ni Skeers si Hero tungkol sa kanyang kasalukuyang gawain. Ibinunyag ni Hero na siya ay naguhukay ng mga libingan para sa kanyang mga nasawing kababayan, ngunit pagkatapos ng mahabang oras ng paghuhukay, siya ay napagod at bumagsak sa lupa. Napansin ni Skeers ang kalagayan ni Hero at pinayuhan siyang magpahinga at kumain. Si Hero ay sumagot na wala siyang oras para magpahinga. Upang matulungan siya, kumuha si Skeers ng tinapay at iniabot ito kay Hero. Agad na kinain ni Hero ang tinapay at nagsimula silang mag-usap. Ibinahagi ni Hero ang kanyang pananaw na ang parehong kaharian ng liwanag at kadiliman ay bahagi ng iisang mundo, na nagpapahiwatig na pareho silang mahalaga sa pagpapanatili ng balanse ng planeta. Hindi ganap na naintindihan ni Skeers ang punto ni Hero. Ibinahagi rin ni Hero ang kanyang pinakamalalim na hangarin na lahat ng tao sa mundo ay makahanap ng kaligayahan. Tumugon si Skeers na kinakailangan ng lakas upang makamit ang ganitong layunin. Sa gayon, ibinigay ng nakasuot na matanda kay Hero ang isang espada at ipinangako na tuturuan siyang gamitin ito ng tama. Nagsimula ang kanilang pagsasanay at, tulad ng inaasahan, madaling natalo ni Skeers si Hero sa kanilang unang laban. Gayunpaman, hindi nadismaya si Hero, muli siyang sumabak sa laban at ipinahayag ang kanyang determinasyon na magdala ng pagbabago sa kaharian at protektahan ang mga inosenteng buhay. Sa pagkarinig sa resolusyon ni Hero, pinayuhan siya ni Skeers na kung nais niya talagang magdulot ng pagbabago, dapat niyang layunin na maging hari ng kaharian ng kadiliman. Sa gitna ng kanilang laban, isiniwalat na si Skeers mismo ay minsang nagnanais na maging Dark King ngunit natalo. Nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa matagumpay na nadisarmahan ni Hero si Skeers. Biglang bumagsak si Skeers sa lupa at inihayag kay Hero na siya ay namamatay matapos matalo sa isang laban-laban sa hari ng kadiliman na nag-iwan sa kanya ng malubhang sugat. Sa kanyang huling mga sandali, ipinagkatiwala ni Skeers kay Hero ang kanyang espada at inutusan siyang maglakbay patungo sa kabisera ng Dark Kingdom. Dapat niyang hanapin si Veles at ihatid ang isang kakaibang mensahe. Iginiit ni Skeers na gamitin ang eksaktong mga salitang ito, na ikinapagtataka ni Hero ngunit tinanggap pa rin ang misyon. Ayon kay Skeers, maiintindihan ni Veles ang mensahe at mag-aalok ng suporta kay Hero. Tinanggap ni Hero ang misyon at nagsimulang maglakbay patungo sa kabisera ng Dark Kingdom, na may ambisyong maging susunod na Dark King. Samantala, sa Light Kingdom, si Reyna Iris ay nakikipaglaban sa kawan ng mga masamang nilalang. Sa kasagsagan ng labanan, ginamit ni Reyna Iris ang kapangyarihan ng Parent Throne,
isang artifact na nagsisilbing walang hanggang pinagmumula ng enerhiya, na nagpapahintulot sa kanya na talunin ang mga madilim na nilalang. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay ay panandalian lamang dahil muling naglitawan ang mga halimaw halos agad-agad. Sa kabutihang palad, hindi nag-iisa si Iris sa labanang ito. Dumating si Faios, ang commander ng kanyang hukbo, upang tumulong. Magkasama nilang napaatras ang madilim na puwersa, ngunit sa pagtatapos ng labanan, naiwan si Iris na nag-iisip ng malalim tungkol sa patuloy na digmaan laban sa kaharian ng kadiliman na lubhang nagpapahirap sa kanyang mga mapagkukunan. Samantala, dumating si Hero sa kabisera ng Dark Kingdom. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, natagpuan niya si Veles. Sa una, inakala ni Veles na kinuha lamang ni Hero ang espada ni Skiers, ngunit nang bigkasan ni Hero ang mensahe, agad na kinilala ni Veles ang code. Tinatanggap ang mensahe, ipinangako ni Veles ang kanyang katapatan kay Hero. Sa gabing iyon, inatake ng isang nilalang na si Belle ang Light Kingdom. Isang pakpak ang halimaw na may makapangyarihang baluti, walang pag-aatubili na hinarap ni Reyna Iris ang halimaw, na nagdulot ng malaking pinsala sa kabisera ng kaharian ng liwanag. Sa kritikal na sandaling ito, sumabak sa laban si Elf Arias, ang Elf King. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, napakalakas ni Belle para sa kanya. Sa gitna ng laban, humingi ng karagdagang tulong si Elf Arias, at biglang dumating si Reyna Iris, handang labanan si Belle. Sa kabilang dako, nakatagpo ni Faios ang isang grupo ng mga sundalo ng madilim na hukbo. Sa kanyang pagkamangha, sinabi ng mga sundalo na sila'y mga magsasakang napilitang sumali sa digmaan. Bagaman plano ni Faios na patawarin sila, bigla siyang inatake ng mga sundalo. Dito nalaman natin na ang mga sundalo ng madilim na hukbo ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Hari ng Kadiliman. Sa kabila ng biglaang pag-atake, madaling natalo ni Faios ang mga sundalo. Samantala, si Iris ay nakikipaglaban kay Belle, ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi pa rin siya katapat ng halimaw. Sa desperasyon, isinasaalang-alang ni Iris na gumamit ng higit pang kapangyarihan mula sa parent throne ngunit nagpa siya laban dito sa huling sandali, natatakot na baka magdulot ito ng kalamidad. Nang mapagtanto ni Belle ang mga limitasyon ni Iris, tumigil siya sa laban at umalis. Matapos ang labanan, abala ang mga sundalo ng kaharian ng liwanag sa pagtulong sa mga nasugatan na mamamayan at mandirigma, habang si Iris ay nagmumuni-muni sa mga nangyari kamakailan. Samantala, si Veles ay nakikipag-usap sa kasalukuyang hari ng kadiliman. Inutusan siya ng hari na bumuo ng isang hukbo upang salakayin ang Light Kingdom. Ipinahayag ni Veles ang kanyang pag-aalala sa mga panganib, ngunit walang pakialam ang hari. Ang tanging layunin niya ay ang paglaganap ng kadiliman sa lahat. Ngunit bago ilunsad ang pag-atake, inutusan ng hari si Veles na magplano upang harapin si Belle, ang halimaw na banta sa parehong kaharian. Pagkatapos nito, nakipagkita si Veles kay Hero. Nang tanungin ni Hero kung saan siya nanggaling, isiniwalat ni Veles na kasama siya ng hari ng kadiliman. Ipinaliwanag niya na ang kanyang tungkulin ay sundin ang utos ng hari at paglingkuran ang mga potensyal na tagapagmana nito. Sinabi ni Veles kay Hero na tuturuan siya ng lahat ng kinakailangan upang maging karapat-dapat na tagapagmana. Sa ilalim ng patnubay ni Veles, isinubsob ni Hero ang sarili sa iba't ibang paksa na kailangang matutunan ng isang magiging hari, mula sa kasaysayan hanggang sa paghawak ng espada. Ilang linggo ang ginugol ni Hero sa pag-aaral at pagsasanay, sa wakas ay nagtagumpay sa isang laban kay Veles. Humanga si Veles sa progreso ni Hero at binati siya. Pagkatapos, ibinigay ni Veles kay Hero ang isang espesyal na baluti, isang pribilehiyo na nakalaan para sa mga tagapagmana sa trono. Samantala, sa ibang lugar, nakatagpo tayo ng isang batang babae na nagngangalang Groza. Siya rin ay isang potensyal na tagapagmana sa trono ng Hari ng Kadiliman. Habang ini-explore niya ang Dark Kingdom kasama ang kanyang mga eskorta, inambus sila ng ilang masasamang nilalang. Ipinakita ni Groza ang kanyang mga kamanghamanghang kapangyarihan at natalo ang karamihan sa mga ito. Gayunpaman, may isang halimaw na nakaligtas at umatake sa kanya mula sa likod. Sa sandaling iyon, dumating si Hero at pinatay ang halimaw, na iniligtas si Groza. Ayon sa inaasahan, ipinahayag ni Groza ang kanyang pasasalamat kay Hero. Tinanong niya kung sino si Hero, at inihayag nito na siya ay isang tagapagmana sa trono ng Hari ng Kadiliman. Inimbitahan ni Groza si Hero sa isang bar para mag-usap. Habang nag-uusap sila, iminungkahi ni Groza ang isang kompetisyon sa pagitan ng mga tagapagmana. Ipinaliwanag niya na kung si Hero ang magiging nangungunang tagapagmana, igagawad sa kanya ang dakilang itim na espada bilang pagkilala sa kanya bilang ang tunay na Dark Prince at tagapagmana ng hari.
Sumang-ayon si Hero na lumahok sa kompetisyon, hindi nila alam na isang lalaking may pulang buhok na nagngangalang Adele ang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Samantala, sa Light Kingdom, iniisip pa rin ni Iris ang kanyang labanan. Bumalik ang kanyang mga alaala sa panahon bago siya naging reyna, kung saan siya at ang kanyang kapatid na si Shima ay parehong potensyal na tagapagmana sa trono. Sa kabila nito, walang hidwaan sa pagitan nila dahil nangako silang walang sama ng loob anuman ang maging desisyon. Isang araw, ipinatawag ng reyna ang magkapatid para sa isang pagsusuri ngunit hindi nagbigay ng desisyon. Pagkatapos nito, sinabi ni Shima ang tungkol sa mabibigat na responsibilidad ng pagiging reyna. Inimbitahan ni Shima si Iris sa hapunan, at binanggit na sabik na makita siya ni Faios, ang kanilang kaibigan. Tinanggap ni Iris ang imbitasyon, at sinabi niyang sabik na rin siyang makita si Faios na matagal na niyang hindi nakikita. Kinagabihan, inihatid ni Faios si Iris pauwi. Sa kanilang paglalakad, tinanong ni Iris si Faios kung sa palagay niya ay kaya niyang maging reyna. Sumagot si Faios na wala siyang tiyak na sagot ngunit ipinangako niyang sino man ang maging hari, siya ay maglilingkod ng tapat bilang espada nito. Naiwan si Iris na nagdududa, biglang lumitaw ang isang masamang nilalang ng kadiliman. Walang mga gwardya sa paligid upang tumulong, kaya napilitan si Iris na humiling ng kapangyarihan mula sa parent rune. Gamit ang kapangyarihang ito, matagumpay niyang nilipol ang nilalang, na nagpapatibay ng kanyang tiwala sa sarili. Hindi inaasahang nagsalita ang parent rune at ipinahayag siya bilang itinakdang tagapagmana sa trono. Narinig ito ni Iris at nangakong magiging isang mahusay na reyna at tutuparin ang lahat ng kanyang mga tungkulin kahit ano pa man ang sakripisyong kailangan. Sa kasalukuyan, sa Dark Kingdom, naghahanda si Hero para sa kompetisyon. Bago umalis, tinanong niya si Veles kung dadalo siya sa torneo. Tumanggi si Veles, ipinaliwanag na kailangan niyang asikasuhin ang mga utos ng hari. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kumpiyansa na magwawagi si Hero sa kompetisyon. Nagpasalamat si Hero kay Veles at umalis para sa torneo. Di nagtagal, nakarating si Hero sa Coliseum kung saan siya maglalaban laban sa iba pang mga potensyal na tagapagmana sa trono. Sa arena, ipinaliwanag ni Groza ang mga tuntunin ng torneo, kailangan nilang talunin ang pinakamasasamang nilalang at manatiling nakatayo upang umusad sa susunod na round. Binanggit din niya na ang premyo para sa nagwagi ay isang maalamat na espada. Nagsimula ang torneo at ang mga batang kalahok ay humarap sa isang serye ng mababangis na halimaw, na tinalo nila ng walang gaanong problema. Upang palakihin ang hamon, pinakawalan ng mga tagapag-ayos ng torneo ang isang Cyclops sa larangan ng labanan. Marami sa mga kalahok ang mabilis na natalo ng nilalang, ngunit hindi si Hero. Gamit ang lahat ng kasanayang itinuro ni Veles, matagumpay na pinatay ni Hero ang Cyclops. Nagtapos ang unang round ng torneo at ang natitirang mga kalahok ay sina Hero at Adele, ang pulang buhok na lalaking nakikinig kanina. Lumabas na si Adele ay isa ring potensyal na tagapagmana sa trono. Bago ang huling labanan, nagkaroon ng maikling pahinga ang dalawang finalist at nag-usap. Sa kanilang pag-uusap, pinuna ni Adele si Hero dahil tumulong ito sa isang kapwa kalahok sa unang round. Para kay Adele, ito ay isang kahinaan, dahil naniniwala siya na ang isang hinaharap na Dark King ay dapat maging malupit at walang awa. Hindi sumang-ayon si Hero, naniniwala siyang ang pinakamahalaga ay protektahan ang mga tao kahit ano paman. Malinaw ang kanilang mga pananaw, nagsimula ang labanan sa pagitan ni Hero at Adele upang matukoy ang kampyon ng torneo. Pagkatapos ng matinding labanan, ginamit ni Hero ang lahat ng kanyang kasanayan at nagtagumpay. Nang mapalapit ni Hero si Adele, pinili niyang huwag patayin ito. Naguluhan si Adele at tinanong kung bakit hindi tinapos ni Hero ang laban. Ipinaliwanag ni Hero na ang pagpatay sa kanyang mga kalaban ay labag sa kanyang mga personal na paniniwala. Nagtapos ang labanan nang aminin ni Adele ang pagkatalo. Pagkatapos ng labanan, idineklara ni Groza si Hero bilang ang tunay na Dark Prince at pangunahing tagapagmana sa trono. Matapos ang seremonya ng paggawad, natanggap ni Hero ang kanyang premyo, ang maalamat na itim na espada. Kalaunan, nakipagkita si Veles kay Hero at binati siya sa kanyang tagumpay sa torneo. Pagkatapos, inatasan ni Veles si Hero ng isang mahalagang misyon na tanging ang Dark Prince lamang ang maaaring magsagawa, ang maghatid ng mensahe sa Reyna ng Liwanag. Pumayag si Hero sa gawain, ngunit hindi siya mag-iisa. Sasamahan siya ni Adele, ang pangalawang pinakamahalagang kandidato, sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan, sina Adele at Hero ay naglayag patungo sa kaharian ng liwanag sakay ng isang mahiwagang barko. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang kanilang destinasyon. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ni Faios. Sa simula, nagpakita ng pag-aalinlangan si Faios,
ngunit ginamit ni Adele ang kanyang diplomasya upang pahupain ang sitwasyon. Nang humupa na ang tensyon, hiniling ni Adele kay Fayos na samahan sila sa prinsesa dahil may mahalagang mensahe sila mula sa Hari ng Kadiliman. Sa kabila ng kanyang unang pag-aalinlangan, pumayag si Fayos na gabayan sila patungo sa palasyo upang ihatid ang kanilang mensahe. Ilang minuto pagkatapos, nagkita sina Hero at Iris sa unang pagkakataon. Ang reyna at ang mga sugo ng Hari ng Kadiliman ay nagsimulang pag-usapan ang nilalaman ng liham. Ang Hari ng Kadiliman ay tila nais makipagkasundo kay Iris upang talunin si Belle. Nag-aalangan si Iris na tanggapin ang alyansa dahil kilala ang Hari ng Kadiliman sa kanyang kalupitan at pagiging tirano. Kaya't humiling siya ng oras upang pag-isipan ang proposisyon. Bilang resulta, sina Hero at Adele ay nagpasya na manatili sa kaharian ng liwanag. Kinabukasan, muling nagkita sina Hero at Iris sa palasyo. Tinanong ni Iris si Hero tungkol sa kanyang pananaw sa iminungkahing alyansa. Sumagot si Hero na sa kabila ng malupit na kalikasan ng Hari ng Kadiliman, ang ganitong alyansa ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo sa magkabilang panig at maprotektahan ang maraming inosente mula sa kapahamakan. Sa narinig na pananaw ni Hero, nagdesisyon si Iris na tanggapin ang kasunduan. Sa ganitong paraan, nagkaisa ang kaharian ng liwanag at ang kaharian ng kadiliman upang harapin ang nakakatakot na Belle. Kinabukasan, naglakbay ang pinuno ng kaharian ng liwanag patungo sa kaharian ng kadiliman upang pagtibayin ang bagong alyansa sa hari nito. Samantala, nagsimulang maghanda ang hukbo ng Hari ng Kadiliman para sa inaasahang labanan. Si Veles at Groza ang namuno sa mga sundalo ng Dark Kingdom. Bigla, lumitaw si Belle, na nagdulot ng kaguluhan at pagkawasak. Matapang na nakipaglaban ang hukbo ng kadiliman laban sa halimaw, ngunit hindi sapat ang kanilang pagsisikap at mabilis silang natalo. Ang tanging mga mandirigmang natitira ay sina Veles at Groza, na nagsilbing huling linya ng depensa. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, naging walang kabuluhan ang pakikipaglaban kay Belle dahil napakalakas nito. Habang na-corner sina Veles at Groza, at ang kanilang mga buhay ay nasa bingit ng kamatayan, biglang dumating ang Hari ng Kadiliman at iniligtas ang dalawa niyang natitirang mandirigma. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Belle at ng Hari ng Kadiliman. Sa kabila ng kanyang malaking kapangyarihan, hindi nagawang makapinsala ng Hari ng Kadiliman kay Belle, na nagdulot ng pag-aalipusta sa sitwasyon. Sa brink ng kawalan ng pag-asa, dumating si Iris, ang reyna ng liwanag, upang tulungan ang Hari ng Kadiliman sa labanan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang immobilize si Belle. Nabigla si Belle sa bagong alyansa sa pagitan ng reyna ng liwanag at ng Hari ng Kadiliman. Pinagsama ng dalawang pinuno ang kanilang kapangyarihan upang i-trap si Belle sa loob ng isang bulkan. Nagtagumpay ang kanilang plano at natalo ang halimaw. Hindi nakipag-usap si Iris sa Hari ng Kadiliman, binigyan niya lamang ito ng makahulugang tingin at umalis na sa eksena. Matapos ang epikong laban, bumalik si Iris sa kanyang palasyo na lubhang pagod. Sa pagdating niya sa palasyo, bumagsak siya sa mga bisig ni Hero. Sa kanyang pagod na estado, nagawa niyang sabihin kay Hero na natupad na nila ang kanilang kasunduan bago siya mawalan ng malay. Gumamit si Iris ng malaking bahagi ng kapangyarihan ng progenitor rune, na labis na nagpahina sa kanya. Habang nagpapahinga si Iris, dumating si Shima, na may kakayahang magpagaling, at sinimulan ang proseso ng pagpapagaling sa reyna. Ilang oras ang nakalipas, nakipagkita si Hero kay Adele sa guest room ng palasyo. Nag-usap sila, at inamin ni Adele ang kanyang interes kay Shima. Inihayag din niya ang kanyang hinala na may nararamdaman si Hero para kay Iris. Ang reaksyon ni Hero sa komento ni Adele ay tila nagpapatunay ng kanyang hinala. Kinagabihan, ipinaalam ni General Fayos kay Hero at Adele na natalo na si Belle. Tumugon si Adele na kung tunay ngang natalo na si Belle, dapat silang bumalik sa kaharian ng kadiliman kinabukasan. Pagbalik sa Dark Kingdom, inatasan ni Veles si Groza na maghatid ng bagong mensahe sa Reyna ng Liwanag. Bagaman nag-aatubili sa una, tinanggap ni Groza ang gawain ng mapagtanto niyang ito ay pagkakataon upang makita muli si Hero. Nagsimula siyang maglakbay patungo sa kaharian ng liwanag sakay ng isang mahiwagang barko. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating si Groza sa kaharian ni Iris. Pagdating niya, agad siyang pinapasok sa palasyo kung saan inihatid niya ang mensahe kay Reyna Iris. Nabigla si Iris sa nabasang mensahe na nais ng Hari ng Kadiliman na palawigin ang kanilang alyansa hanggang sa ganap na maibalik ang pangunahing lungsod ng Dark Kingdom. Pinili ni Iris na sang-ayunan ang panukalang ito at inutusan ang kanyang tagapayo na gumawa ng angkop na tugon. Samantala, pinangunahan ni Iris sina Hero at ang kanyang mga kasama sa isang paglilibot sa palasyo.
Sa ilalim ng kanyang patnubay, naglakbay sila sa maraming silid at koridor ng kastilyo. Sa kanilang paggalugad, nakatagpo nila si Tia, ang nakababatang kapatid ni General Fayos. Natuklasan nilang may kakayahang magpagaling si Tia nang makita nila itong nagpapagaling ng ilang maliliit na asul na nilalang. Bilang simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang magkaibang kaharian, iminungkahi ng mga kababaihan sa grupo na magpalitan ng kasuotan. Dahil sa magkaibang estilo ng kanilang tradisyonal na damit, sina Adele at Fayos ang unang nagpalit ng kasuotan kay Shima at Groza na sumunod. Biglang nagtanong si Adele kay Hiro kung sino ang mas maganda ang tingin. Nabigla si Hiro at nahirapan sa pagsagot, ngunit sa huli ay sinabi niyang pareho silang maganda. Ikinatuwa ni Groza ang diplomatayong sagot ni Hiro. Kinagabihan, inimbitahan ni Reyna Iris sina Hiro at ang kanyang mga kasama sa hapunan. Sa pagkain, pinagsama ng grupo mula sa Dark Kingdom ang kanilang mga tradisyonal na sangkap sa mga sangkap ng Kaharian ng Liwanag, na lumikha ng isang magkakaibang at masarap na piging. Nagkaroon sila ng isang masayang gabi bago maghiwalay. Inimbitahan ni Reyna Iris ang grupo sa isang picnic kinabukasan upang magtipon ng mga ligaw na gulay. Ayon sa inaasahan, agad na tinanggap ni Hiro at ng kanyang mga kaibigan ang imbitasyon. Kinagabihan, nagkaroon ng pagkakataon sina Hiro at Groza na mag-usap ng pribado. Sa kanilang pag-uusap, tiniyak ni Groza kay Hiro na palagi siyang susuporta sa lahat ng kanyang mga pagsisikap. Simple lamang ang naging tugon ni Hiro, "Okay, salamat," at nagpas siyang huwag pansinin ang malinaw na intensyon sa mga salita ng dalaga. Kinabukasan, nagplano ang dalawang grupo ng isa pang paglalakbay, sa pagkakataong ito patungo sa kagubatan para mangolekta ng mga ligaw na gulay. Nagmungkahi si Adele ng isang masayang twist bago sila magsimula. Iminungkahi niyang bumuo sila ng mga pares at gawing isang paligsahan ang aktibidad. Ang duo na makakolekta ng pinakamaraming gulay ang ay deklarang mga nanalo. Natuwa si Groza sa ideya dahil magkakaroon siya ng pagkakataong makasama si Hiro, ang pangunahing karakter. Gusto rin ni Fayos ang ideya, umaasang makakapareha niya si Reyna Iris. Bago magsimula ang pangungulekta ng gulay, nag-alok si Iris ng ilang gabay. Nagbahagi siya ng mga tip kung paano matukoy at kolektahin ng maayos ang mga gulay. Dahil sa kadalubhasaan ng Reyna sa larangang ito, napagdesisyonan nilang siya ay hindi nakasali sa kompetisyon. Nagsimula ang paligsahan sa pangungulekta ng gulay. Napareha si Hiro kay Tia, at agad na naging malinaw ang kanilang kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga halaman. Humingi sila ng payo kay Iris, at sa huli, sumali si Iris sa koponan ni na Hiro at Tia. Nagkaroon sila ng pagkakataon na magkasama ng mag-isa habang nagkokolek. Hindi maiwasan ni na Fayos at Groza na obserbahan sila, puno ng inggit. Sa kabila nito, si Hiro at Tia ang lumabas na mga nanalo sa kompetisyon sa pangungulekta ng gulay. Matapos makolekta ang lahat ng gulay, si Iris ang nanguna sa paghahanda ng tanghalian gamit ang mga bagong pitas na sangkap. Habang siya ay nagluluto, ang iba ay abala sa pangungulekta ng panggatong at paghuhugas ng mga gulay. Habang naghuhugas ng gulay si Iris, aksidenteng natapunan siya ni Hiro ng tubig. Ang mga basang damit na damaykit sa kanyang katawan ay nagdulot kay Hiro na mamula, at nagbahagi sila ng parehong reaksyon. Ang awkward na sandali ay nagpakita na maaaring may nararamdaman sila para sa isa't isa, isang bagay na maaaring halata sa sinumang nagmamasid. Sa kabila ng awkward na sandali, nagpatuloy ang eksena. Ang dalawa ay nagtungo sa isang pribadong lugar upang patuyuin ang kanilang mga damit at nagkaroon ng mas maraming oras na magkasama. Pagbalik nila sa grupo, na may mga tuyong damit na, hindi maitago ni Groza ang kanyang pagkainis na makita silang magkasama. Nag-ambag ang lahat ng karakter sa paghahanda ng tanghalian. Sa huli, sabay-sabay silang kumain at nag-enjoy ng isang masarap na pagkain. Isang masaya at kaaya-ayang oras ang nagdaan, sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang mapayapang sandaling ito. Kinabukasan, inutusan ng Hari ng Kadiliman sina Hiro at ang kanyang mga kaibigan na agad bumalik sa Dark Kingdom. Bago sila umalis, inabot ni Iris kay Adele ang isang liham na naglalaman ng isang panukala para sa malayang kalakalan sa pagitan ng mga kaharian ng kadiliman at liwanag. Agad na pumayag si Adele na ihatid ang mensahe sa kanyang hari. Ngunit biglang nagbago ang kanyang asal, binanggit niya na ang kaharian ng kadiliman ay nagdurusa dahil sa kakulangan ng sikat ng araw dahil sa kaharian ni Iris, na nagdulot ng pagiging tigang ng lupa. Tugon ni Iris na ito ay natural na takbo ng mundo, bigla, sinapian ng hari ng kadiliman si Adele. Nag-transform siya bilang isang demonyo at sumugod sa Reyna. Agad na tumugon si Hiro, kinuha ang kanyang espada at pinatay ang kanyang kasamahan upang protektahan si Iris. Ang mabilis at nakamamatay na aksyon ni Hiro ay nag-iwan kay Iris ng gulat,
isang natural na reaksyon sa marahas na pangyayari. Agad na inaresto si Hero, itinuturing na banta ng mga saksi. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pagkawasak ng alyansa sa pagitan ng kaharian ng liwanag at ng kadiliman. Si Groza ay napilitang tumakas mula sa kaharian ng liwanag. Ang insidenteng ito ay labis na nag-alala kay Faios, na umaasang maaaring magkasundo ang dalawang kaharian. Lalong nakababahala sa kanya ang nalalapit na digmaan sa pagitan ng dalawang lupain, na ngayon ay tila walang katapusang labanan. Samantala, pumunta si Iris sa silid kung saan naroroon ang parent Ron upang humingi ng gabay. Tumugon ang Ron sa pamamagitan ng pagbabalot kay Iris ng isang maliwanag na liwanag. Si Hero naman ay nagkamalay sa loob ng isang selda ng bilangguan. Natural na nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Napagtanto niyang kumilos siya ng padalos-dalos, pinatay ang kanyang kasamahan dahil nakita niyang nasa panganib si Iris. Ginugol niya ang oras sa bilangguan sa malalim na pag-iisip, nilalabanan ang mga resulta ng kanyang mga aksyon. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Iris, na nag-transform bilang isang puting pusa, sa piitan kung saan nakakulong si Hero. Gamit ang mahika, binuksan niya ang selda at pinalabas si Hero. Sa huli, narating nila ang isang bangin kung saan nakita ni Hero ang kanyang dalawang espada. Hindi inaasahang nagbago pabalik si Iris mula sa pagiging pusa. Nabigla si Hero sa transformation ngunit naalala niyang nabubuhay siya sa isang mundo ng pantasya at ang kanyang pagkabigla ay nawala. Magkahawak kamay ang dalawa, simbolikong nagkakaisa. Isang nakakaantig na sandali, ngunit nasira ito nang dumating ang mga sundalo ng kaharian ng liwanag upang arestuhin si Hero. Hindi nag-aatubili si Iris na sabihin kay Hero na tumakas. Pagkatapos magyakapan, kinuha ni Hero ang kanyang mga espada at tumakas sakay ng isang barko na dumating upang sunduin siya. Bumalik siya sa kaharian ng kadiliman, pagbalik sa kanyang sariling kaharian, naiwan si Iris na nag-iisip tungkol kay Hero. Hindi nagtagal, inatake ang kanyang kaharian ng isang grupo ng mga madilim na halimaw, na tila pinadala ng hari ng kadiliman. Inutusan ni Iris ang kanyang tagapayo na tipunin ang mga mandirigma ng kaharian para sa laban. Sa gitna nito, humingi ng pahintulot si Faios na pansamantalang bumitiw sa kanyang mga tungkulin sa hukbo. Ipinaliwanag niya ang kanyang intensyon na maghanap ng gamot para kay Iris dahil naniniwala siyang hindi maganda ang kalusugan nito. Tiniyak ni Iris na siya ay gagaling at binigyang diin ang kanyang kahalagahan sa proteksyon ng kaharian. Sa kabila ng katiyakan ni Iris, nagpa siya si Faios na suwayin ang kanyang utos. Umalis siya upang humingi ng tulong kay Elf Arias, ang Elf King. Habang nag-uusap sa library, ipinahayag ni Faios ang kanyang mga alalahanin kay Elf Arias. Isiniwalat ni Elf Arias na may paraan upang maibalik ang kalusugan ni Iris. Binanggit niya ang isang misteryosong elemento na kilala bilang soul, na matatagpuan sa isang malayong kuweba. Ang elementong ito ay may kakayahang pagalingin ang enerhiya ng mahika ng isang tao. Dagdag pa ni Elf Arias, kung makuha nila ang soul na ito para kay Iris, agad siyang gagaling. Kaya't naglakbay sina Elf Arias at Faios mula sa kabisera ng kaharian ng liwanag patungo sa kuweba sa kalaliman ng kagubatan upang hanapin ang mahiwagang elemento upang pagalingin ang reyna. Samantala, matapos magpaalam kay Iris, mas determinadong muli si Hero na muling makita siya. Sa isipang ito, nagsimula siyang mag-ensayo ng mas masigasig kaysa dati. Nakikita natin siya na patuloy na nagsasanay kasama si Veles. Habang abala si Hero sa kanyang pagsasanay, dumating si Groza at sinabi sa kanya na inutusan sila ng hari ng kadiliman na labanan ng ilang nilalang sa labas ng kabisera ng bansa. Pinaghihinalaan ni Veles na ito ay isang paka na lamang upang abalahin si Hero. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Veles sa hari ng kadiliman at iniulat na handa na ang lahat ng tropa para magtungo sa kaharian ng liwanag. Gayunpaman, hindi alam ni Hero ang mga planong ito. Pagkaalis sa kabisera, nakatagpo ni Hero ang iba't ibang masasamang nilalang. Matagumpay niyang napuksa ang mga ito sa tulong ni Groza. Di nagtagal, napanood nila ang isang barko mula sa kaharian ng kadiliman na patungo sa kaharian ng liwanag. Biglang inatake sila ng isang kawan ng mga lumilipad na nilalang. Nagawa ni Hero na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit si Groza ay nahulog sa bangin. Nakita ni Hero ang panganib na kinasusuungan ni Groza at agad siyang tumalon upang iligtas siya. Sa kasamaang palad, pareho silang naipit sa gilid ng bangin. Lalong lumala ang sitwasyon nang lumitaw ang isang nakakatakot na demonyo. Walang pag-aalinlangan, sumabak si Hero sa isang matinding laban-laban sa halimaw, isang mapanganib na hakbang na nagpapakita ng kanyang hindi matinag na tapang. Samantala, ipinakita ni Iris, ang reyna ng liwanag,
ang parehong tapang habang handa siyang ipagtanggol ang kanyang kaharian laban sa paparating na pagsalakay ng hari ng kadiliman. Sa pagharap sa napakalakas na hukbo ng Dark Kingdom, nagdesisyon si Iris na harapin ang kalaban ng harapan. Hindi siya nag-iisa, kasama niya si Nashima at ang mga mahiwagang mandirigma na handang lumaban sa kanyang tabi. Habang nagaganap ang matinding labanan, sinimulan ni na General Faios at Elf Arias, ang Elf King, ang kanilang misyon. Pumasok sila sa isang misteryosong kuweba na tila walang katapusan ang lalim. Ngunit nagtagumpay ang kanilang pagtityaga nang matagpuan nila ang maningning na patak, isang gamot na nagpapagaling para sa reyna. Sa kanilang pagbalik sa kabisera, si Iris ay patuloy na nakikipaglaban sa mga sundalo ng Dark Kingdom. Sa kabila ng kanyang husay at lakas, ang dami ng mga kalaban ay labis. Isa-isa niyang pinupuksa ang mga mananalakay ngunit patuloy na dumarami ang mga ito, na nagtutulak sa kanya sa kanyang mga limitasyon. Habang nararamdaman na ni Iris ang pagod, gumawa siya ng huling protektibong hakbang. Lumika siya ng isang mahiwagang hadlang na pumapalibot at nagpoprotekta sa lungsod. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay nauubos at siya ay bumagsak sa lupa. Samantala, sa madilim na kaharian, patuloy ang pakikipaglaban ni Hero sa halimaw na kahawig ng isang Minotauro. Ang laban ay matindi, ngunit sa kanyang kahangahangang kasanayan, nagtagumpay si Hero. Pagkatapos ng labanan, nagmungkahi si Groza ng isang victory dinner. Pumayag si Hero sa imbitasyon, at habang sila'y kumakain, nag-isip si Hero tungkol sa pangako niya kay Iris. Idineklara niya na ang pangakong ito ang kanyang pangunahing prioridad, na hindi ikinatuwa ni Groza. Paalala ni Groza kay Hero ang kanyang responsibilidad bilang prinsipe ng kadiliman. Sa kabila ng kanyang paunang pagkadismaya, tiniyak ni Groza kay Hero na susuportahan niya ito sa kanyang mga layunin. Sa isang sandali ng kahinaan, ipinahayag ni Groza ang kanyang nararamdaman para kay Hero. Tahimik si Hero sa narinig, tinanong ni Groza kung ito ba'y dahil may nararamdaman siya para kay Iris. Tumango lamang si Hero, na nagpapatunay sa kanyang hinala. Dahil dito, umalis si Groza ng mabilis, sa kabila ng pagtanggi, nagpa siya si Groza na manatili sa tabi ni Hero anuman ang mangyari. Nais niyang masaksihan ang kanyang pag-akyat sa trono bilang susunod na hari ng kadiliman. Nararapat banggitin na si Groza ay isang napakagandang nilalang. Balik sa kaharian ng liwanag, dumating si Faios sa palasyo sa record time. Agad niyang iniabot ang mga nagniningning na patak kay Shima, na maaaring gamitin ang kanyang kapangyarihan upang mapanumbalik ang kalusugan ng reyna. Nagsagawa si Shima ng isang maikli ngunit makapangyarihang ritual na nagpanumbalik ng lakas ni Iris. Handang muli si Iris na ipagtanggol ang kanyang kaharian. Nagpasalamat si Iris kay Faios sa kanyang pagsisikap at inilaan ang kanyang susunod na layunin, talunin ang madilim na hukbo at muling makipagkita kay Hero. Samantala, sa madilim na kaharian, pinapanood ni Hero ang isang malaking flota ng mga barko na patungo sa kaharian ng liwanag. Sa kaharian ng liwanag, muling nagsimula ang labanan. Binaban ni na Iris, Faios, at Shima ang protektibong hadlang at matapang na hinarap ang mga puwersa ng kalaban. Nagmarka ito ng simula ng isang mabagsik na labanan. Lumitaw ang hari ng kadiliman sa larangan ng digmaan. Matapos ang maikling palitan ng mga salita, naghanda ang mga monarko sa kanilang labanan, na sumisimbolo ng isang showdown ng kapangyarihan. Kasabay nito, nakatagpo ni Faios si Veles sa larangan ng digmaan. Napagtanto ni Veles na isang malakas na kalaban si Faios at pinili niyang makipaglaban dito, na nagdulot ng isang matinding laban sa pagitan ng dalawang commander. Sa mabangis na labanan sa pagitan ni na Iris at ng hari ng kadiliman, parehong pinuno ay lumalaban ng walang humpay. Nais ng hari ng kadiliman na talunin si Iris at ang kininang mundo bilang kanyang kaharian magpakailanman. Samantalang nais ni Iris na pigilan ito upang mapanatili ang natural na kaayusan ng mundo. Sa kasamaang palad, nagsimulang makontrol ng hari ng kadiliman ang laban. Sa kabila ng pagsasama ng kanilang lakas ni Shima at ng mga mahiwagang mandirigma, napaglamangan si Iris. Sa huling akto ng determinasyon, handang isakripisyo ni Iris ang kanyang buhay upang gamitin ang kapangyarihan ng progenitor rune at lipulin ang parehong kaharian, upang mapanatili ang balanse ng mundo. Kasabay nito, sa madilim na kaharian, palihim na pumasok si Hero sa palasyo. Doon ay hindi inaasahang nakaharap niya si Adele, nabigla si Hero ngunit mabilis na napanumbalik ang kanyang kalmado, naalala ang pantasyang mundo na kanyang ginagalawan. Biglang nag-transform si Adele bilang isang malaking halimaw at sumugod kay Hero. Matapos ang isang matinding laban, natalo ni Hero ang kanyang dating kasamahan. Sa huling hininga ni Adele, isiniwalat niya na inaatake ng hari ng kadiliman ang kaharian ng liwanag.
Determinado si Hero na tulungan si Iris, agad siyang humanap ng barko upang maglayag patungo sa kaharian ng liwanag. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng maraming sundalo na nagtatangkang pigilan siya, ngunit tumulong si Groza upang madaig ang mga sundalo. Nakarating si Hero sa daungan ngunit walang barko na naroroon. Biglang nagliwanag ang isang mahiwagang ilaw mula sa kanya at tumubo ang mga pakpak ng kadiliman mula sa kanyang likod. Walang pag-aatubili, lumipad si Hero patungo sa kaharian ng liwanag. Sa kaharian ng liwanag, sinimulan ni Iris ang ritual upang pakawalan ang buong kapangyarihan ng progenitor rune, na layuning wasakin ang lahat ng nasa kanyang landas, kabilang ang mga istruktura, mga naninirahan, at ang hari ng kadiliman. Habang nagmamadali si Hero patungo sa kaharian ng liwanag, nakatagpo siya ng maraming sundalo ng kadiliman at madaling nadaig ang mga ito. Nang malapit na siya sa palasyo, natapos ni Iris ang ritual at nagsimulang magwala ang progenitor rune. Tinangkang abutin ni Hero ang kamay ni Iris ngunit hindi niya nagawa, nagsimulang gumuho ang kaharian ng liwanag at ang kanyang reyna ay natapos na ang buhay. Galit na galit, hinarap ni Hero ang hari ng kadiliman at nagbigay ng isang makapangyarihang saksak, tinapos ang paghahari ng takot ng kontrabida. Sa kasamaang palad, sa paglipol ng progenitor rune, pareho ng ating mga bida ay nawalan ng buhay. Manood ng susunod na video. Kita-kits sa susunod.